Halos lahat ng mga produkto dito sa Japan, yung pinaka-packaging meron talagang way kung paano tamang buksan. Ngayong araw guys, magluluto ako ng carbonara. Bali ngayong linggo, pangalawang pasta ko na to nalulutuin. Sino ba naman kasi magsasawa sa pasta, lalo na kung ganito kasarap? Binuksan ko na yung ref para kunin yung mga ingredients na gagamitin. Tama guys, yung gagamitin natin ngayon, yung kaka-grocery ko lang din kahapon. Kumuha na ako ng tubig dito para isalang sa pan. Para habang maghihiwa tayo ng mga ingredients na gagamitin, mapapakuluan na rin natin yung pinaka-noodles. O diba guys, naglagay na ako ng mantika at asin. Ito lahat ng ingredients na gagamitin natin. At itong sibuyas, kung nakikita nyo, galing pa ng Tupperware kasi natira yan sa huling luto. Ewan ko ba yung mga white onions kasi dito ang lalaki. Kaya tuwing nagluluto, meron talagang natitira. Pero okay lang, nagagamit din naman agad since halos araw-araw naman kailangan magluto at magagamit din talaga. Maya-maya nga kumulo na yung tubig, kaya ilalagay na natin tong pasta na nabili natin kahapon. O diba guys, pati yung paglagay kailangan aesthetic. Naku guys, naisalang ko na tapos saka ko lang na-realize na parang sobrang dami neto. Kasi guys, konti lang pala yung sauce ko tapos nasa kalahating kilo ito. Meron din tayo ditong mushroom. Buti na nga lang madali lang buksan yung pinakalata. Madali daw pero napatagal pa ako dito guys. Medyo kailangan mo pa rin kasi talaga ng force. Hindi ako pwede magpabebe kapag ka nagluluto. Meron kasing kinakailangan talaga ng force. Katulad halimbawa yung pagbubukas ng mga garapon na sobrang tigas. Ay guys, kung nakikita nyo, hinugas ako nga yung mushroom na to. Hindi ko na kasi binasa yung pinaka nakalagay sa lata. Kain na kasi ako ng carbonara. At hindi nga ako sure kung dapat bang hugasan itong pinaka mushroom since galing naman siya sa lata at mostly din kasi dito sa Japan hindi na kailangan hugasan yung mga ganito ganyan. Ano ba sa tingin nyo guys? This time nga guys, hindi bacon yung gagamitin ko. Ito yung nabili ko naka 20% off. Ang mahal kasi ng bacon. Yung tipong gusto ko magluto-luto pero syempre kuripot ako. Kaya dun talaga ako sa makakatipid pa rin. Okay na tong pinaka-noodles kaya tinanggal ko na yung tubig. Ganito ako magluto ng noodles ng pasta guys. After ko i-drain yung tubig, hinuhugasan ko sa malamig na tubig para hindi magdikit-dikit. Para sa sauce, nagsalang na ako dito ng pan. At ito nga yung sinasabi ko kanina sa intro natin guys. Ito talaga yung unang nagpa-amaze sa akin dito sa Japan. Kasi halos lahat ng mga produkto nila sa mga supermarket, convenience store, laging merong way kung paano dapat buksan at kung paano i-consume. Kung nakikita nyo guys, meron tayo ditong milk. Meron nakasulat dyan kung saan dapat yung bukasan. Pati itong cream na gagamitin natin. Itong arrow na kulay blue at kulay pula. Bali kung babasahin yan, akikuchi. Kahit hindi kayo nakabasa ng Japanese, basta tandaan nyo lang yung mga letters na yan. Dyan nyo simulan i-open yung mga products na nabibili nyo dito sa Japan. Tignan nyo to guys, sobrang dali ko lang nabuksan. Hindi na kailangan ng gunting at hindi na rin kailangan kagat-kagatin. Kasi meron talagang tamang way ng pagbubukas. At ito naman para sa cream natin, kung nakikita nyo, dalawa nga yung akikuchi na nakasulat dito. Kaya naman bubuksan natin pareho. Dito muna sa may kaliwa yung inuna ko. Nung na-open ko na hanggang dulo, yung sa may kanan naman, medyo may katigasan nga lang. Katulad nga kasi ng sinasabi ko, kapag ka nagluluto, hindi talaga pwede magpabebe. Ganito na nga yung itsura guys. At tignan nyo, hihilayin nyo lang yung magkabilang dulo. Pero syempre, kailangan pa rin lagyan ng force. Pero hindi na yung sobra talaga. At alam mo na dito talaga yung bukasan, kaya madali talaga siyang buksan. After lang ng wala pa isang minuto, tada! Bukas na bukas. Diba guys? Sobrang convenient. Apakadaldal ko guys, ang init na pala netong pan. Kaya ayan, kung nakikita nyo, naglalagay na ako ng olive oil para panggisa ng sibuyas na inislice natin kanina so sobrang liliit. Hintayin lang natin to na mag golden brown, konting mekos-mekos lang. Pero ayoko ng overcook na sibuyas, yung tipong magiging mapait na halos. Kaya yung ganito, okay na to para sa akin. Pwede ko na ihalo itong karne na inislice din natin kanina. O diba guys, kahit na hindi bacon tong gamit natin, sobrang ninipis lang din naman. Ganun lang din, mekos-mekos. Hindi kailangan na lutong-luto na yung pinakarne kasi mas maluluto pa rin naman yan mamaya. Itinabi ko nga lang yung sibuyas at karne tapos nilagay ko na itong mushroom. At since malambot naman tong mushroom, hindi na natin kailangan patagalin na talagang sobrang lutong-luto. Kaya ayan, hinalo-halo ko na sila, 'di ba? Pinaghiwalay ko pa. Bandang huli maghahalo rin naman. Medyo mainit na ngayong araw kaya kung nakikita nyo, hindi na ako naka long sleeves. Ang komportable ng weather ngayon. Hindi na kailangan balot na balot. Gustong-gusto ko nga tong suot kong damit ngayon. Nakita ko lang to sa cabinet ni mama nung umuwi ako last time sa Pilipinas. Marami ako nakitang damit doon na parang para sa akin kasi wala naman akong kapatid at wala namang magkakasya yung mga damit doon kundi sa akin lang. Kaya ayun guys, pinangunahan ko na siguro si
si mama, kinuha ko na yung mga kasya sa aking damit dun. At ito nga ang suot kong damit ngayon. Isa dun sa damit na mga tinutukoy ko guys. At yung mga nakita ko talagang damit na kasya sa akin, na alam ko hindi naman masusuot ni mama o ni papa. At talagang bet ko rin. Kinuha ko na guys at dinala ko dito sa Japan. At ayan guys, kakadaldal ko. Halos maluluto na tong sauce natin. Sana nakita nyo yung pinaka-video. Doon na lang kayo magbase ng recipe please. Nung luto na yung pinaka-sauce, nilagay ko na rin yung noodles. At tama nga guys, sobrang dami ng kalahating kilo para sa ganito kakonting sauce. Kaya kung nakikita nyo, ini-estimate ko lang dyan kung gaano kadami yung noodles na ilalagay ko. At ayun nga, halos kinalahati ko lang yung 500 grams. So mga 250 grams lang ito. Ayoko naman kasi na halos maging wala ng lasa itong carbonara natin. Baka madismaya lang ako. Kaya sana talaga magamit ko pa yung kalahati ng pasta. Sana sipagin ulit magluto. And tada! Grabe guys, itsura pa lang. Sobrang mukhang masarap na. Tapos yung amoy, as in, panalong panalo. Kaya guys, ano pang hinihintay natin, hindi pwedeng mukhang masarap lang. Itadakimasu! Guys, legit ang sarap. Kaya magsha-shoutout tayo ngayon. Shoutout po kay page ni Boss Drew na soon nandito na rin daw sa Japan. Hello din kay Ann Dump ni Ann from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Shoutout din po kay Margie Kagalitan. Hello din kay Erica Montoya Sampang from Tarlac. Shoutout din po kay Donna Marie Cadimas from Negros Oriental. Hello at shoutout din po kay Kim Aumentado from Quezon Province. Shoutout din po kay Adora Garciano Casinillo. Waiting daw si Iril Araza Carbonara. Ito na guys, kinakain ko na. Shoutout din po kay Marilo Santos from Quezon City. Para na din daw siya nakakapasyal sa Toyama, Japan. Salamat guys sa pagsama sa akin sa pamamasyal. Shoutout din po kay April Tipay na lagi daw nanonood at natutuwa sa gala, grocery at daily routine. Naku guys, sobra talaga akong kinikilig sa mga nababasa kong comment galing sa inyo. Tipong lalo kong ginaganahan na gumawa ng video, i-document lahat ng mga nangyayari sa akin dito sa Japan. Salamat talaga.